What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Nagkaroon ng samot-sari reaksyon no ang taong bayan at ang mga nasa Malacanang nang nagsalita itong si VP Sara no na kanyang winika na hindi siya mag-a-attend sa SONA ni Marcos Jr. na siya ay isang designated survivor di umano. Kung kaya naman ang malaman no, ni Trillanes Tamba at Marcos Jr., itong pahayag no, ni VP Sara, inulan ito ng pambabash na tanggalin na sa pwesto sa pagka-vice presidente itong si VP Sara Duterte. Kala mo naman talaga no. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung ako ang nasa posisyon nga naman ni VP Sara, mas gugustuhin ko nang wag na lang umattend sa SONA no, ng Marcos Jr. Lalo na't pinuputakti ang mga Duterte ng mga fake news na galing sa mga trolls ng mga pulahan. At sobra na din ang atraso ng mga Marcos Romualdez Araneta dito sa mga Duterte dahil sa puro paninira o pamumulitika na kanilang ginagawa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Usaping BP Sara pa rin tayo. Viral na viral sa social media ang kanyang designated survivor na appointment. In-appoint niya ang sarili niya. Ang daming nagre-react. Isa na ito si ex-senator Trillanes na mayroon siyang itinawag kay BP Sara na I'm sure iinit ang inyong tenga. Tawagin pa naman si BP Sara na baliw. Okay, ito nakakatawa itong si Pinoy Views and Opinion. I-share ko sandali ang kanyang vlog. Dito ko nalaman na may post pala si Trillanes na tinawag niyang baliw si BP Sara. Nagkagulo ang mga anti-Duterte mga kababayan, kabilang na itong aso, si Sundalong Kanin, Antonio Trillanes, aka Estela. Si Tonyo mga kababayan. At isa ito sa galit na galit dito sa sinabi ni VP Inday. At sa kanyang post sa social media, tinawag pa niyang baliw si VP Sara. Ipapakita po natin ang kanyang post sa Facebook ha. Boom! Sabi ni Antonio Sani Trillanes IV with checkmark. Syempre, yan ang verified account na yan. Na, it's time to impeach this crazy woman. Okay, talagang pagpasensyahan nyo na lang ang nagpapapansin. Crazy woman. Sino tinutukoy mong woman? Liling, baka nanalamin ka habang sinasabi mo yan, ha? Baka ang sarili mong nakikita mo. Crazy woman daw si VP Sara mga kababayan. Dahil sa pagsabi nitong i-a-appoint niya kanyang sarili bilang designated survivor. May hashtag ba siya? Impeach Sara. Liling talaga. Gumanti kasi ito si Stella mga kababayan, aka Sundalong Kanin, Tonyo Trillanes, dahil sinabihan na siya dati ni VP Inday na baliw. Kaya ngayon, gumanti. Naging attack dog na po kasi ito si Trillanes mga kababayan ng administrasyon dahil taranta ito Dahil ayaw niya makabalik sa pwesto ang mga Duterte dahil katroma na daw sila dati nung nakaraang administrasyon ni Digong. At ayaw niyang makabalik ang mga Duterte sa 2028, lalong-lalo na ito si VP Sara. Dahil sobra-sobra daw ang kanilang trauma. Okay, so crazy woman. Anong reaction nyo? Payag ba kayo na ang ating BP Sara tawaging crazy woman? Ano ba si BP Sara? Wonder Woman. Yun ang Wonder Woman, Superwoman. Di ba? May Superman, di may Superwoman. Anyway, normal reaction yan. Talagang
na nasasyak sila every time na magbitiw ng salita si VP Sara. Ang Correct. galing niyang magbitiw ng salita eh. Yung una niyang pahayag na kakandidato ang tatay ko plus 2 kong kapatid. Nako, grabing reaksyon ng iba't ibang partido, iba't ibang kampo. Natitrigger sila ng mga kababayan kapag ang mga Duterte ang nagsasalita sa media. O isa na ito, anong reaksyon ni Trillanes? Nag-suggest na siya na mag-unite na lang ang Marcos and Dilawan camps. Sinupalpal siya ng mga liberal leaders. Ontiveros, Drilon, Dilima, iba pa. So, nasupalpal. Walang nakinig kay Trillanes. So, ito na naman. It's time to impeach this crazy woman. Sino naman ang makikinig sa kanyang panawagan ng impeachment? Maliban lang. Correct. Okay? Maliban lang kung sakyan na naman ito ng mga kalaban ni VP Sara. Sakyan na naman ng ambisyosong tao dyan na si Sara, VP Sara ang balakid sa kanyang ambisyon na maging prime minister o presidente, kaya baka sakyan nila. Ano ba yan? Anong impeachable offense na impeachable ba yung sabi lang na I am appointing myself as a designated survivor? Impeachable ba yun? Ay, nako. Hindi nag-iisip talaga ang ex-senator pa naman. Nasaan na yung mga pinagsasabi niya noon na June, lalabas na ang arrest warrant ng ICC. Wala pa naman. July na. Okay. Speaking of ICC, may nabasa ako yung statement ng anong tawag na, si Attorney Conte, yung assistant to counsel ng ICC. Parang naghahanap pa ng dagdag na mga testigo ang ICC. Yung specific na magtuturo na mayroong utos galing ba sa presidente o galing sa PNP chief na magkaroon ng extrajudicial killings. Sa ngayon, parang kulang pa ang mga testigo nila. Kaya siguro, hanggang ngayon, wala pa ring warrant of arrest laban kay PRRD. Okay? So, ilang araw na lang, na. Yung 12 ngayon, 10 days to go. Dalawang former vice presidents tinanggihan na ang SONA. So, Binay, Leni, pangatlo na ito, incumbent vice president, hindi mag-a-attend. Presidente, I'm sure, hindi mag-a-attend si PRRD. PGMA, I don't know. Most likely, in her capacity as president, dahil iimbitahin siya bilang ex-president Makaidi na niya. Kailang, dahil congresswoman siya, ay baka magpapakita. So, siya lang siguro. Si Erap, very inactive na si Erap ngayon. So, again, SONA, ano bang aasahan natin? Puros magagandang plano, puros magagandang pangako ang aasahan natin sa SONA. Ipagmamayabang dyan ang mga accomplishment dyan sa drugs. Ibibida yung alitagtag raid o alitagtag checkpoint. Yung 1.4 billion, the largest na nahuli drug haul in history.
sigurado Mm. babanggitin yan. Yung alitagtag kasi pang zona yan eh. Ano pa, yung sigurado West Philippine Sea o South China Sea, yung alliance building, babanggitin yan. Yung meron ng may BFA sa US, may Mm. BFA rin sa Australia, may RAA sa Japan. Yon, sigurado ipagmamayabang yan na mas malakas tayo ngayon, mas dumami ang alyansa natin para ipaglaban ang ating territorial or sovereign rights, whatever. Yan ipagmamayabang na hindi tayo nagpatinag, we do not surrender, not an inch of territory, lalaban tayo. Yon. Mm. Ibibida lahat yon. Ano pa? Presyo ng bigas, bumaba na. Kailang, wala, sa ngayon, wala na, sinasampahan na sila ng kaso sa Supreme Court. Naku po. Pinagpapaliwanag na ng Supreme Court Tama, itong tama. administrasyon ng Marcos Jr., bakit nila itinatupad yung pagbaba ng taripa ng bigas na Mm. hindi naman lang kinonsulta ang mga farmers. Nako, Correct. ang laking sampal niyan pag nag-issue ang korte ng temporary restraining order. Mm. Nako, diyan mo makikita na ang administrasyon ito is wala na. Parang tinalikuran na ang pangako na iahon sa kahirapan ang mga mahirap nating farmers at fishermen. Kasi Mm. yung Executive Order 62 na yon na nagpababa ng taripa, anti-farmer, anti-fisherman yon. Malulugi sila Mm. at ang Kaya nga. makikinabang ang mga importers.